Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pagkwentuhan lang po natin itong balitang may mga meron pong mambabatas na gusto ipagbawal. May mga online application. Ito yung mga ginagamit sa mga social media. May balak po ipagbawal ng isang kongresista. So ano kaya itong mga mobile application na to or mga online application na to? So panoorin po natin itong balitang ito, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, alamin po natin kung anong application po yung gustong ipagbawal ng kongresistang ito at sino kaya itong congressman na to. Gusto lang ipagbawal ng isang mambabatas ang paggamit ng mga mobile application na kontrolado raw ng mga kalabang bansa ng Pilipinas. Banta raw ito sa ating national security. Kaya isa sa gusto niyang i-ban ay ang TikTok na pagmamay-ari umano ng isang Chinese company. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Ayun, may napapansin tayo dyan na mga gustong mag-check out na, okay? So, i-greet muna natin yung mga marami pang iba. At halos dekada ng content creator sa sikat na social media platform na TikTok si R. Cesar. Noong una, mga pa-cute at trending content lang daw ang ginagawa niya hanggang sa natuto na siya ritong magbenta. Malaki na nga raw ang naitulong ng TikTok sa buhay niya dahil nakapagpundar siya ng ilang gamit. Pero ang online career niya, nanganganib matuldukan ng bagong panukalang batas sa Kamara. Sa ilalim kasi ng House Bill 10489 na inihain ni Manila 6th District Representative Benny Abante, gusto nang ipagbawal ang pag-distribute, maintain o update ng foreign adversary-controlled applications sa Pilipinas sa mga mobile application store. Ito yung mga mobile apps na konektado sa mga bansang kaaway daw ng Pilipinas. Partikular na tinukoy ni Abante ang TikTok na pagmamay-ari ng Chinese company na ByteDance. Medyo nakakatawa lang, no? Kinukonsider nilang kalaban ng ating bansa. Yun po yung pinaka parang dahilan itong kongresista na to para ipagbawal yung paggamit ng mga mobile application tulad nga ng TikTok. Alam niyo po, kasi sa Amerika, pinagbabawal na nila yung TikTok na yan eh. So hindi lang Amerika, may mga ibang bansa rin na hindi nila pinapayagan magkaroon ng TikTok account or walang access dun sa TikTok kasi nga kinukonsider nila yung kung yung gumawa ng mobile application na yun. So since China po yung gumawa ng application na TikTok, ipinagbabawal nila. So hindi lang natin maintindihan bakit parang gumagaya tayo sa Amerika na tinuturing yung China as a threat or kaaway. Bakit kaya ganun? Dahil siguro sa issue ng West Philippine Sea, yung gawan po ng teritoryo. So yun lang naman yung nakikita nating issue na sabihin natin nagkakaroon ng problema ng Pilipinas at ng China. Pero kung tutuusin, based on history, wala namang nangyaring major problem or issue ang Pilipinas at ang China. More on lang sila, business, yung mga barter, palitan ng kalakal. Yun naman yung nasa history natin, di ba? Pumupunta yung mga Chinese sa Pilipinas para magtinda ng siopaw, siomay, mga lumpia wrapper, mga pansit. Diba yun naman talaga yung nasa history natin na business lang talaga yung kanilang ipinunta. So yung sa issue ng West Philippine Sea, medyo nagkaroon lang talaga ng sabihin natin, umu-over lang yung pagkiklaim ng China kasi nga sa sobrang laki na ng population nila, so kailangan nila magdagdag ng isla o ng matitira ng kanilang mga mamamayan. At the same time, syempre, kailangan din dumami yung food security nila. Kailangan mapataas nila. Ang naging problema lang kasi yung Pilipinas after kasi ni President Apo Lakay, si Ferdinand Marcos Sr., napabayaan natin yung teritoryo natin. So hindi na natin masyadong nakapitalize yung panahon na yun na medyo maganda pa or malakas pa yung ating sandatahang lakas, yung ating armed forces.
So, masyado naging pakampante siguro noong time na yon. Kaya hindi nabigyan ng pansin. Kaya nga, di ba, nung natapos na yung panahon ni Apulakay, medyo, yun nga, napunta lahat sa politika. So, hindi na nabigyan ng pansin yung ating armed forces hanggang sa napag-iwanan na. So, lumakas po yung ibang bansa, lumakas yung kanilang armed forces, particular yung China. So, nung time na nag-start na yung China na i-flex na nila yung kanilang military, doon na tayo hindi makasabay. Kaya nangyayari, nauunahan tayo makapag-establish ng mga islands doon sa West Philippine Sea. So doon lang naman nag-start yung yung pinaka problema natin with China. Kung yung time pa lang na ni Apulakay nakapag-establish tayo ng mga territory dun sa mga undisputed island, tapos na continuous ng mga sumunod na administrasyon, hindi siguro mangyayari yung naunahan tayo ng China. So since ganun ngayon nangyari, parang kinakapitalize ngayon ng mga bansa na ayaw nilang yung mga superpower country, di ba, tulad nga ng Amerika. Since nakita nila yung China, lumalaki yung ekonomiya nila, nagiging makapangyarihang bansa na sila. So, kinonsider ng Amerika yung China as a threat. So, yan na, nagsimula na yung mga propaganda na sinasabi nga na yung China is, parang nabibrainwash na yung Pilipino, yung ibang bansa, na parang gusto ituring na yung China as evil, di ba? Na masama, sila yung nangangamkam ng islands, which is lahat naman ng bansa na nasa sa Asia na may claim din naman sa West Philippine Sea, din naman yung target nila na makakuha rin naman sila ng mga islands tulad na lang ng Vietnam, ng Indonesia, ng Thailand. Lahat naman sila may mga isla na hawak sa West Philippine Sea. So same thing din naman sa China. Kahit naman ng Pilipinas, meron din naman tayong hawak na isla na kiniklaim din naman ng ibang bansa. So yun lang ang nangyayari dahil sa nakikita ng Amerika na yung China lumalaki. Parang binrainwash tayo mga Pilipino, yung ibang bansa na yung tinitake natin yung China as a threat. Diba? Tulad na yung nangyayari ngayon dito sa atin. Tulad nung sa mga illegal pogo na pinapasukan ng mga tututusin, okay naman sana yung pogo kung yung legal kasi dumami lang kasi yung mga illegal na pogo. Gawa nga na may problema rin naman dyan yung gobyerno natin dahil inallowed nila yan. Andyan yung mga pinapapasok talaga ng gobyerno natin ng illegal, yung mga ibang Chinese. Kaya dito nagkakalat. So since nagkaroon ng mga problemang ganyan, nagiging parang example, yun yung nagiging tingin natin sa Chinese, sa mga taga-China na talagang iba yung kanilang puro mali yung kanilang ginagawa. Pero kung titingnan ninyo nung panahon naman ni Pangulong Duterte, gumanda yung ekonomiya natin, walang wina-water cannon na barko, nakakapangisda yung mga mangingisda natin sa West Philippine Sea dahil tinrit ni Pangulong Duterte as as friend or allies yung China. Diba sabi nga ni Pangulong Duterte enemy to one, friends to all, enemy to no one. So ganun yung naging foreign policy ni Pangulong Duterte. Pero nung pumasok tong Marcos administration, ayan na naman tayo na nagpapabuyo sa Amerika na yung China is masama dahil lang sa issue ng West Philippine Sea tsaka nung UN arbitral ruling na yan. So dahil yung ang Amerika ipinagbabawal, alam niyo, parang andun pa rin yung colonialism natin na iniidolo natin masyado ang Amerika, na masyado tayo nagpapaniwala sa mga pinagsasabi nila.
to the extent na halos ginagaya rin natin kung ano yung kultura nila. So, ano nangyayari? Dahil pinagbabawal ng Amerika yung TikTok sa kanilang bansa, ngayon, ito, sumasawsaw na rin ngayon yung mga politiko natin na gustong igaya rin yung ang Pilipinas sa Amerika. So, nangyayari, nagkakaroon lalo ng gap between Philippines at ng China. So, ipagbawal yung TikTok. Ngayon, sinasabi kasi, nagiging parang na-hack daw ng Chinese government yung Pilipinas through dun sa TikTok app na yon. So, bakit na lang natin palakasin yung cybersecurity natin kaysa ipagbawal yung TikTok na yan, di ba? So, parang nakikigaya lang tayo sa Amerika sa mga kung paano nila atakihin yung China. So, ganun din yung ginagawa natin. So, parang lumalabas na nakikiuso lang tayo kung ano yung gustong gawin ng Amerika. Nakonektado raw sa Communist Party ng China. I'm urging all TikTok users, kahit wala pang batas, i-delete nyo na po mag-up na ito. We must realize we all have a role to play in safeguarding our national security. We cannot ignore the warning signs all around us. Isa pa, hanggang to, ano ba naman yung Pilipinas para matakot tayo sa na may kalaban tayo, hindi naman tayo malaking bansa or sabihin natin powerful country like America. Bakit naman yung ibang bansa na gumagamit ng TikTok, hindi naman issue sa kanila yung paggamit ng application na yan. Di ba? Ang nangyayari kasi parang, yung gaya ng sabi ko na parang nakikiuso na ng Pilipinas Kung ano yung gustong gawin ng Amerika, kailangan gumaya tayo. Diba? Tulad niyan, maraming umaasa sa TikTok dahil nga dyan kumikita. So, paano mo naman sila tutulungan na kung ano yung mawawalang, kinikita nila, kung magkano yung mawawalang kita nila sa TikTok. So, paano mo naman, paano mo sa kanila ibibigay yon? Ano yung pwede mo ipalit sa kanila? Kasi nangyayari sa atin ngayon dito, sa Pilipinas, alam niyo yung gawa lang ng gawa ng batas na hindi inisip kung ano yung magiging consequence ng batas na yun. Wala silang plan B or plan A kapag sakaling matuloy yun. Ano yung pwede mo pang suporta dun sa mga umaasa sa ganong klaseng tulad yan sa TikTok. Diyan sila malaki kumikita. At kung ipagbabawal mo yan, paano nga naman yung pinagkakakitaan nila? So, ano yung pwede alternative na pwede mong itulong? Hindi yung basta gagawa ka lang ng batas, sasabihin mo, basta ipagbawal niyo yan, bahala na kayo sa buhay niyo. Kung dumiskarte kayo, saan kayo lilipat, di ba? Hindi naman pwede yung ganun. Dapat, kung may gusto kayong ipagbawal, kailangan, meron ka rin di ba? Meron ka rin ibibigay na idea or suggestion sa kanila kung ano yung pwede nilang i-substitute dun sa app na yun or sa kinikita nila, ano yung pwede nilang masustain para masustain nila yung kanilang income, ano yung ipapalit mo. Hindi yung basta gagawa lang ng batas. Alam mo, para makagawa lang ng batas o kaya makapagpa-epal lang, kung ano na lang mga nasa isip, na kung ano lang pumapasok sa isip, yun na lang gustong gawing batas. Intindihan naman daw ng mga gaya ni R. Cesar ang gusto ni Abante. Pero sana raw, isaalang-alang din ang epekto ng total ban sa mga umaasa sa TikTok. Titingnan din natin yung mga cons din, pros and cons din, yung mga pwedeng mangyari din. Lalo na sa mga sumasaho. Kumikita na dyan sa TikTok. Siyempre, mga content moderator, mawawalan ng work yan. Mga vloggers, nakatulong na yan sa kanila. Kung tutuusin, hindi na bago ang mga gustong mag-ban sa TikTok dahil sa pangambang nagagamit ito pang espiya ng China. Katunayan, nasa 20 bansa sa mundo ang nag-partial o total ban sa naturang app dahil sa issue ng cybersecurity. Kahit sa mainland China at Hong Kong, bawal ang TikTok. Pero kung Department of Information and Communications Technology o DICT ang tatanungin, hindi ito magiging madali. We have certain interest to balance out there. We realize that in banning TikTok, there are several other lives that would be affected. Extreme din para sa tech expert na si Art Samaniego ang panukala ni Abante. Mungkahi niya, limitahan na lang ang pagban sa mga government-issued device. Walang proof na yung solid proof na black and white mapapakita nila na ginagawa ng TikTok na magre-report sa China. Payo naman ni... So yun, di ba?
Meron na rin isang expert na nagsabi na wala pa namang proof. Even naman Amerika na sabihin natin mas may sila advantage or talagang high-tech advantage sila. So hindi naman nila wala pa naman sila nibibigay na pruweba na talagang ginagamit ng China yung TikTok as pang-spy. So wala pa silang naipapakitang gano'n, pero hinuhusga na kagad nila yung China kasi nga gusto nilang kumbaga ayaw nilang umangat. Mayroong crab mentality yung ginagawa tong Amerika na gusto nila sila lang yung nasa ibabaw. Sa manyego sa publiko, huwag mag-overshare ng mga personal na impormasyon sa anumang social media platform. Sinubukang kunin ng News 5 ang panig ng TikTok Philippines tungkol dito pero wala pa silang tugon sa amin. Nagbabalita mula. So yun, kayo, ano ba sa tingin ninyo? Dapat bang ipagbawal ang TikTok sa Pilipinas? Kasi para sa akin, hindi naman ganun ka-threat ang Pilipinas para sa China. Hindi naman tayo ganun katlakas na bansa, hindi naman tayo ganun kayamang bansa para maging threat sa China. Ngayon, pwede natin gamitin yung China para umasenso ang ating bansa. Sa paano pamamaraan? Through di ba, yung palitan ng kalakal. Tulad yung dating ginagawa nila, di ba? Business to business. Ang China, basta pagdating sa business, magagaling sila eh. But dyan tayo pwedeng yun yung pwede natin gamitin, pwede natin silang gamitin para mapaangat natin yung ekonomiya ng ating bansa kasi nga napakalaki ng ng population nila. So malaki rin yung pwede nating makuwang dyan, investment. So yun lang, sana wag nating i-treat kagad yung China as enemy, di ba? Pwede naman nating i-treat sila as as a friend, as a friend nation. Kapitbahay nating bansa yan. So hindi naman yan yung di ba? Sabi nga nila, wala pa sa history na ang China ay nanakop ng isang bansa. Hindi kagaya ng iniidolo nating bansang Amerika na sila ay may sinasakop na. So, wag sana tayo magpabuyo kung ano man yung gusto idikta sa atin ng Amerika, tulad ng pagbabawal sa kanila, bawal ang TikTok, kailangan sa atin bawal din. So, yun lang. Sana lang maisip ng mga mambabatas natin, kung gagawa man lang sila ng batas, sana meron silang, alam din nila kung ano yung pros and cons niyan. So kung sakaling maging batas yan, kailangan meron din silang plan A, plan B sa mga magiging resulta ng kailang batas na gusto ipagawa. So yun lang naman po, no. So kayo, kung ano yung sa tingin nyo, dapat maipagbawal, comment down below na lang po. So maraming salamat po. Take care and God bless.